16 million pesos. Yan daw ang kailangan kong gastusin para manalo bilang konsehal sa Mandaluyong City. Ngayon, ito yung advice na binigay sa akin ng kaibigan ko na isang political strategist sa mga malalaking mga politiko. At nagulat talaga ako nung narinig ko itong halagang to 16 million pesos. Grabe para maging konsehal ah. Imagine mo yan, magkano pa para maging congressman o mayor o kaya senador o kaya presidente. Alam mo, nag-isip nga ako gagastos ba ako ng 16 million pesos? Sa totoo lang, hindi. Wala akong balak gumastos ng 16 million pesos. Dahil kung gagastos ako ng 16 million pesos, ito na lang isipin mo, o kahit na sinong kandidato, kung gagastos sila ng 16 million pesos, bakit kaya? Bakit parang atat na atat silang manalo bilang konsehal o kaya kung ano man lang posisyon sa government, nagagastos sila ng ganyang kalaki? At according to my friend, maliit pa daw yung 16 million pesos. Pagdating sa mga congressman o kaya mayor, halos lampas doble pa daw yan. Umaabot ng 30, 40, 50 million yan. Ngayon pag senador, mas malaki pa. At nabalitaan nga natin, di ba, na si Camille Villar at saka si Amy Marcos ba yun, yung dalawang gumastos na lampas 1 billion pesos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung gagastos ang isang tao ng ganyang kalaking halaga para manalo, bakit kaya? Ano kaya ang balak nila? Para magserbisyo ba talaga? O para bawiin yung perang yan? Kasi bakit ka mamumuhunan ng ganyang kalaking halaga para lang tumakbo para magserbisyo sa inyong mga mamamayan, di ba? Nakapagtataka Kaya nga nung binanggit to sa akin, talagang sabi ko talaga, hindi talaga ako papayag dito. Wala akong balak kumastos ng ganyang kalaki. Sa totoo lang, malaki yan 16 million. Tapos hindi lang yon. Actually, bawal na gumastos ng ganyang kalaki according to the COMELEC. According to the COMELEC, ang isang kandidato for a local position ay pwedeng gumastos between 3 pesos to 5 pesos lamang. 3 pesos yang pagkasama ka sa isang partido at 5 pesos per voter pag independent ka. Ngayon, tignan natin sa Mandaluyong. Ang Mandaluyong ay may dalawang distrito. District 1 and District 2. Ang District 1 ay may 14 na barangays. Ito yung listahan ng mga barangay na yan. At para sa aking distrito, merong 11 na candidates na tumatakbo bilang konsehal. Out of the 11, 6 yung iboboto nyo. At dito, umaasa ako na masali ako dun sa 6 na pipiliin nyo. Sa District 1, there's over 230,000 residents according to the latest statistic. Kung inassume natin na 60% ay voting population, mga 130,000 voters yan. So, ibig sabihin yan, at 5 pesos per voter, that's only 650,000 pesos na pwedeng gastusin ng isang kandidato na tatakbo bilang konsehal. Ngayon, gagastos ba ako ng ganyang kalaking halaga? Probably not. Para sa akin, gagastos lang ako ng karapat-dapat para mapakilala ang sarili ko. Para malaman ng tao na tumatakbo ako bilang konsehal. At yun lang naman ang pwede kong gawin Ipaalam sa kanilang lahat na tatakbo ako bilang konsehal sa District 1 ng Mandaluyong. Yun lang. At bahala na ang mga botante kung gusto nila ako iboto o hindi. Ngayon dahil baguhan ako dito sa mundo ng politika, nag-ikot-ikot na ako. At sa pag-iikot ko, interesting talaga yung experience yan. At dami kong mga nakilalang tao at nakakatuwa talaga yung mga iba't ibang klaseng tao na mga nakilala ko. At gusto ko lang muna magpasalamat sa mga volunteers na tumulong sa akin mag-ikot nung mga ilang araw. At ito ang picture namin nung nag-iikot kami. At nung nag-ikot kami, marami akong natutunan tungkol sa mundo ng politika. At ito ang mga ilang bagay na napansin ko talaga. Unang-una, may mga ilan sa ating mga botante, ang unang tinanong nila sa akin ay, may pamerienda ka ba? Nagulat talaga ako dito at hindi ko talaga akalain na hihingi pala yung mga ibang tao ng pangmerienda. At hindi ko naman sila mabintang. Siyempre, kung makakuha sila ng merienda, bakit naman hindi, di ba? Tapos may ilan naman dyan, sabi, narinig ko, nung lumampas na ako, nagbigay ako ng flyer, tinanggap yung flyer dahil akala daw nila, meron daw nakaipit. At narinig nung isang volunteer na kasama ko, na sinabi ng isang botante doon na dapat daw may nakaipit ng kasama yung pagbigay ng flyers. At alam po nyo, hindi ko din mabintang yung mga botante natin kasi yan po yung nakasanayan nila. Pero pag kinompute mo yan, sabihin natin nagpamerienda nga ako sa lahat ng botante ng Mandaluyong. Okay, sabihin natin 100,000 para lang round number na lang. 100,000 people yan. Tapos, ang merienda magkano ba ngayon? Sabihin na natin ng 20 pesos. O yan, 20 pesos lang
At 100,000, that is 2 million pesos para lang magpamerienda. Ngayon, kung may kasama namang nakaipit dito sa mga flyer na to, siguro kailangan kong ibigay at least 100 pesos, di ba? At maliit na nga yung 100 pesos ngayon. Pero sabihin na lang natin 100 pesos. Sa 100,000 voters, yan ay 10 million pesos na ipamimigay ko para lang nakaipit sa flyers. Kaya naintindihan ko na kung bakit sinasabi sa akin na aabot to ng 16 million pesos para manalo bilang konsehal sa Mandaluyong. Ngayon, ano ang balak ko? Wala po akong balak magbigay ng merienda at wala akong balak na magkaroon ng ipit dun sa aking flyers. At hindi ko po yung gagawin dahil hindi po yan tama. Bawal po yan. At dahil po dun, hindi ko kayang mamigay ng pangmerienda. Ang kaya ko pong gawin para sa aking mga kapitbahay sa Mandaluyong ay magbigay ng tamang serbisyo. At yung serbisyong yun ay sa pagpapasa ng mga tamang batas at pag-i-implement ng ating mga ordinances na makakatulong sa pangangailangan ng aking mga constituents sa Mandaluyong. Kaya sana po sanayin po natin ang ating sarili na hindi naghahanap ng merienda o paipit para makakuha ng boto. Pag-isipan po natin yung pagkatao at plataforma ng isang kandidato at yun ang mga dapat nating iboto, hindi po yung nagbigay sa atin ng merienda. At para sa ganun, hindi na po natin nanonormalize at tinatanggap itong klaseng pambibili sa ating mga boto. Kasi kung ganito na lang tayo lagi na umaasa sa mga merienda, edi sa ganun, wala na talagang mananalo at makapagbibigay ng tamang serbisyo at yung puso nila ay nasa tamang lugar. Dahil lahat ng tatakbo ay tatakbo na lang para lang kumita at para mabawi yung pondo nila. Alam po nyo yung pagtakbo para maging parte ng ating gobyerno ay hindi po biro. Malaking sakripisyo po yan. Kaya sana po naunawaan nyo ako kung hindi po kayo nakakuha ng merienda sa akin dahil po mas higit pa sa merienda ang maibibigay ko sa inyo. Ang maibibigay ko po sa inyo ay 3 taon ng serbisyo. At tignan natin kung kaya ba natin ibago ang ating mga kalagayan dito sa Mandaluyong. O ngayon na alam na nyo tong realidad na to, sana po mag-isip na tayo ng tama at pag makita natin na isang kandidato ay gumagastos ng milyon-milyon o kaya bilyon-bilyon, mag-isip-isip na po tayo. At pag-aralan natin ng mabuti talaga kung sino ba itong mga tumatakbo at bumoto tayo ng tama. Kayo, ano sa tingin nyo? Boboto ba kayo sa isang kandidato na hindi mamimigay ng merienda? O kaya boboto kayo sa isang kandidato dahil binigyan lang kayo ng merienda? Gusto ko marinig lahat ng inyong mga komento. At ano sa tingin nyo ang dapat ko pang kailangan gawin para lalo pang makilala ng aking mga kapitbahay dito sa Mandaluyong? At kung gusto nyo mag-volunteer para sa aking kampanya, iiwan ko yung volunteer form na link dito sa video na to. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na lang po by clicking on that subscribe button at i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo habang nag-iikot ako sa Mandaluyong.